Ay, hindi naman kasi natin teritoryo. Kung nasa exclusive economic zone, hindi natin yung teritoryo. Nag-exercise lang tayo ng tinatawag natin territorial rights, no? Ang essential lang talaga yan, yung mga resources, pero pwede naman sila nandyan on the basis of innocent passage. No? So kung nandyan man sila at hindi naman ginagalaw yung ating mga Coast Guard, yung mga ating mga isda, so kumbaga wala tayong hindi yang illegal, no? Ika nga under UNCLOS. Sir, ano po yung, kasi nitong nakaraang linggo, wala pong namataan ang ating Armed Forces of the Philippines na mga warships po ng China sa West Philippine Sea. Ano po yung indikasyon po nito, sir? Gusto ko lang linawin, no? Kasi kung warship yun, bangko yun ng People's Liberation Army Navy. No? Maaring wala sila, pero kasi ang ginagamit talaga ng mga Chino dito sa pananakop nila sa West Philippine Sea, South China Sea, yung Coast Guard tsaka Maritime Militia. Kasi of course, yung pag nag-deploy ka doon ng mga tinatawag nating gray ships, very expensive yan at in a way, very provocative. So ang ginagawa nila, no, every now and then, ang talagang dinideploy nila yung mga tinatawag nating White House o mga Coast Guard vessels nila or yung Maritime Militia na lumalabas sa pangkaraniwang mangingisda lang pero membro sila ng Maritime Militia. So ibig sabihin, sir, walang nagbago. Andun pa rin yung presensya po ng mga Chinese doon po sa West Philippine Sea, sir? Oo, nag-iba lang nga yung, kumbaga, nag-iba lang nga yung, kung ano ba yung tinatawag natin service, no? Uniform service na nandun. So sa ngayon, maaaring nandyan talaga yung mga tinatawag natin mga civilian vessels nila. So in a way, miski civilian vessels man yan or naval vessels, nandun pa rin yung talagang intensyon nila na sakupin yung malaking porsyento ng West Philippine Sea, South China Sea. So ano po yung nakikita po ninyong dahilan bakit po parang pinull out ng China yung kanilang mga gray ships po, sir, sa West Philippine Sea, sir? Maaari siguro sa panahon. Kasi typhoon season ngayon, nag-iingat rin sila na baka mapuruan yung mga gray ships nila. Kasi mamahalin talaga yung mga gray ships. Mga bago yan compare sa mga ginagamit ng Chinese Coast Guard, ng mga decommissioned People's Liberation Army vessels, no? So maaari yun, hindi natin alam, no? Na kumbaga nag-speculate tayo based of course sa ating nalalaman. Sir, kapag may mga gray ships po sa ating teritoryo, particular dyan sa West Philippine Sea, ano yung dapat aksyon ng ating armed forces po, sir, kapag may mga ganitong warships po, sir, sa ating teritoryo? Ay, hindi naman kasi natin teritoryo. Kung nasa exclusive economic zone, hindi natin yung teritoryo. Nag-exercise lang tayo ng tinatawag natin territorial rights, no? Ang essential lang talaga yan, yung mga resources, pero pwede naman sila nandyan on the basis of innocent passage. No? So kung nandyan man sila at hindi naman ginagalaw yung ating mga Coast Guard, yung ating mga isda, so kumbaga wala tayong hindi yang illegal, no? Ika nga under UNCLOS. Opo. Okay. Sir, doon naman po sa doon sa kasi suportado ni Defense Secretary Teodoro yung hazard pay para po sa mga civilian government na na-assign po o na-destino po sa West Philippine Sea, sir. Ano po yung masasabi po niyo dito, sir? Kasi medyo rin delikado kasi naging subject sila ng tinatawag natin, no? Yung ICAD operation, no? Yung tinatawag natin illegal, coercive and aggressive deceptive actions, no? Maaari silang banggain, maaari silang tirahin ng water cannon, at of course, hindi natin tinatanggal din yung possibility na gamitan sila ng kinetic force. So, nandiyan na, kumbaga, naghahanda lang tayo just in case, lalo na pag ginamitan sila ng kinetic force na talagang magkaroon tayo ng casualties. Kasi nandiyan yung possibility, always possibility, kasi nga yung talagang balak ng mga Chino na sakupin. Pag sinasakop mo yung karagatan, dapat taboy mo kung sino man yun nandun, whether Philippine Navy yan, Philippine Coast Guard, or mga ordinaryong mga isa, itataboy mo yan kung talagang pinamumukha mo sa buong mundo na karagatan mo ang West Philippine Sea, South China Sea.
Sapat po ba yung hazard pay sa ganitong sitwasyon? Imbis na dapat mas palakasin pa or ituon yung budget doon sa lago po ng mga kagamitan po, sir, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea, sir? Nasa agenda naman talaga ng ating gobyerno na talagang palaguin pa at palakasin pa ang hukbong dagat natin, no? Pero kasi long run yun no? Maraming resources talaga na i-allocate mo na hindi kaya ng ating ekonomiya. At saka, of course, nasa budget naman yan, nasa ibang budget yan. Separate yung budget sa pagpapalakas ng hukbong dagat natin, nasa modernization budget yan. Yung hazard pay, nasa part yan, tinatawag natin annual defense expenditure. Separate yan. Kung titignan mo yung budget ng Armed Forces of the Philippines. May budget sa modernization, may budget para doon sila tinatawag nating annual defense expenditures. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. Ito pong girian sa pagitan ng mga tagapagsalita ng Embahada ng China at mismo ng kalihim natin. Tingin nyo po dapat itong magpatuloy o magkaroon ng matinding diplomasya considering sa lagay din ng ating ekonomiya na nangangailangan din tayo ng mga bansa na makakatulong po sa pagpapalago ng ating ekonomiya sa kasalukuyan? Well, kasi ang ginagawa naman ng mga Chino, no, lalo na yung embahada nila at lalo na yung kanilang ambassador, ito yung tinatawag nating wolf warrior diplomacy na ginagawa ng mga Chino pag of course hindi sila natutuwa silang host country. No? So, part yan, no? Dapat nating harapin na talagang na-target tayo na kumbaga na focus yung China dito, yung ambassador nila, na mag-conduct ng wolf warrior diplomacy. Kailangan naman of course sa ekonomiya, importante talaga yung ekonomiya natin, pero hindi naman ibig sabihin isusurrender natin yung ating dignidad para lang of course ma-maintain natin yung isang economic relation na of course maaari ding gamitin ng bansa na yan laban sa atin. No? Nagiging tinatawag natin yung economic relations, nagiging predatory economic relations na ginagawa talaga ng China sa mga ilang bansa pag hindi sila natutuwa dun sa bansa na yun. Hindi sila nagbebenta ng rare earth. Hindi nila binibili yung mga produkto katulad ng ginawa nila sa Australia noong 2020 dahil kasi nag-call ang Australia ng investigation sa origin ng COVID-19 pandemic. Nagalit ang mga Chino, hindi nila binili yung Australian beef, Australian wine, Australian lobster. So ganyan, ginagawa. Kaya na hindi tayo dapat matali doon at hindi dapat natin katakutan yung ginagawa ng mga Chino. Pag hindi sila natutuwa sa isang bansa, nagko-conduct sila ng isang very harsh economic predatory policy. Opo. Kamakailan lang po ay may pahayag din po ang Pangulo patungkol sa joint exploration, energy exploration, na may maganda na raw mga napag-uusapan ang Pilipinas at China. Anong nakikita niyo po rito? Hindi ba makakaapekto yung world war na kasalukuyang nangyayari para maunsyami itong magandang purpose nitong usapan na ito patungkol sa enerhiya? Well, hindi na babago yung sinasabi ng ating Pangulo, no? Kasi nung kapanahunan din ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, nagkapirmahan pa nga tayo ng Memorandum of Understanding for a joint development. Nung May, I think this was in 2018. Nung November 2018, na bumisita pa dito si President Xi Jinping at nilagdaan nila yung Memorandum of Understanding. Unfortunately, wala rin nangyari. So, maganda, may pinag-uusapan, pero ang katanungan dyan, meron ba itong pupuntahan? No? Kasi talagang medyo sensitive rin at komplikado yung negotiation regarding joint development. No? So, I think it remains to be seen. Let's give it the benefit of the doubt kung matutuloy yan. Pero kumbaga, hindi rin natin dapat payagan na for example, no, ginawa ng Chinese Embassy, sinanction nila si Secretary Gibo Teodoro na hindi naman dapat. Ginagawa lang ng Secretary Gibo Teodoro yung trabaho niya bilang isang defense secretary.
At of course, ang karakter ni Secretary Gibo Chidoro, matalino siyang tao, isa siyang abogado, at very articulate siya. Hindi siya pumapayag pag binabastos tayo ng mga Chino. So natural lang yan. No? Talagang kung gagamitin na tayo ng Chinese wolf warrior diplomacy, dapat lang sagutin ni Secretary Gibo Chidoro. Ang pikon pa nga dito, mga Chino, isa-sanction nila si Secretary Gibo Chidoro dahil ginagawa lang niya yung trabaho niya. Opo. Huling topic na lang po mula sa akin, Prof. No? May mga reports na lumalabas ngayon, lalo na itong mabilis na pag-reclaim, pagtatayo ng mga gusali, excuse me, gusali ng Vietnam sa ilang mga lugar dyan po sa Spratly Islands po. Ito po ba'y na-monitor nyo? At saklaw pa rin po ba ito ng kiniklaim natin na 200 nautical miles na pasok sa atin? At ano sa tingin nyo po ang dapat na tugon ng Pilipinas ukol dito kung meron man? Kasi ginagawa naman ng mga Vietnamese, yung ini-improve ng facilities, yung mga isla na kontrolado nila. Hindi katulad ng ginagawa ng China, no? Kasi yung mga isla na kontrolado ng Vietnam, natural yan. No? In a way, nandiyan na yan. Ang ginagawa ng China kasi gumagawa talaga sila ng mga artificial islands. No? At of course, ang goal naman ng Vietnam, protektahan nila yung nasa kanila na. Ang goal ng China, sakupin talaga yung karagatan. Miski na yung mga isla na of course hinahawakan na or occupied na ng Pilipinas, Malaysia at Vietnam. Kumbaga sa Vietnam, puprotektahan lang nila namin yung nasa amin. Ang China, pati yung nasa iyo, gusto nilang sakupin. Kaya naiba yan. Iba ang laro ng mga Vietnamese, iba ang laro ng mga Chino. Ang mga Chino talaga, sinasabi naman nila ang Chino, ang Vietnam wala silang 10-dash line. Ang China meron 10-dash line. Ang ibig sabihin nito, ito yung balak talaga sa kupin ng mga Chino. Ang mga Vietnamese, ang ano lang nila, ang interest lang nila, protektahan nila kung ano man isla o parte ng karagatan na nasa kanila na kontrolado nila. Ang China, miski kontrolado at occupied ng Pilipinas, Vietnam at ng Malaysia, gusto pa nilang sakupin. Alright. Prof, siguro panghuling mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nanonood po live dito sa ating programa. Well, talagang sabi nga ni Associate Justice Carpio, talagang mahaba ang laro to. Talaga, kasi ang goal naman talaga ng China, huwag kayo tayong magkaroon ng doubt, no? Na talagang sakupin nila yung 85% ng South China Sea despite do sa tinatawag natin July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling na sinasabi yung ginagawa ng China, yung Chinese na 9 or 10 dash line, walang basehan yan under international law, customary international law, and of course the United Nations Convention of the Law of the Sea. So ayun lang, talagang malakas, makapangyarihan at nananakop ang bansang China, lalo na sa larangan ng karagatan. Alright, maraming salamat, Prof.